Hinamak na manugang. Kabanata 69. Nakita ni Jane Lewis ang matako na tingin ni Helena at walang magawang tumawag, "Nay." Nakahinga ng maluwag ang Pavilion Master at magalang nang ngumiti kay Alex Dixon. Dahil nagustuhan ito ni Mr. Lewis, bukas ay I-welcome ko siya sa Treasure Pavilion. "Welcome, both of you must come again." Tumingon si Alex Dixon at nakita niya si Helena na masayang naglilipat ng mga sigarilyo at alak sa bahay. May hawak siyang pares ng mga antigong florera sa ilalim ng lampara, hinahawakan at tinitingnan ang mga ito. Napailing na lamang siya sa kanyang puso at sinabi sa Pavilion Master, "Alam ko. Maaari kang bumalik muna. Sige. Hindi kita iistorbahin kapag nagpapahinga ka." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Pavilion Master at magalang na umalis. Isinara ni Alex Dixon ang pinto at tumalikod. Natigilan siya at sinabing, "Bakit lahat kayo nakatingin sa akin?" Nakita niya ang tatlong tao sa sala na nakatingin sa kanya gamit ang kanilang anim na mata. Umubo ang biyenan niyang si Helena at ngumiti ng peke. Tanong niya, "Alex, kailan ka naging kaibigan ng Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion? Bakit siya pumunta sa bahay natin at personal na nagpadala ng mga regalo para humingi ng tawad?" Umiling si Alex Dixon. "Hindi ko kilala ang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion. Kung ganoon, bakit siya nagpapadala ng mga regalo at VIP card? Partikular niyang kinansela ang auction para sa iyo." Hindi naniwala si Helena. Batay lamang sa katotohanan na hindi naintindihan ng Treasure Pavilion si Alex Dixon at pumunta rito upang humingi ng tawad, hindi ito makatuwiran. Sa status ng Treasure Pavilion, kailangan ba niyang magpakababa para humingi ng tawad sa isang ordinaryong tao tulad ni Alex Dixon? Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, "Dahil siguro kay Miss Chin. Galing siya sa kabisera. Nakilala ko siya dati. Kaibigan siya ng kaibigan ko." "Miss Chin? Ano Miss Chin?" Agad na naging alerto si Helena, "Nagkita na ba kayo ng mag-isa? Ano ang hitsura niya? Kailan ka niya nakita?" Habang nagsasalita, hinayla pa niya si Jane Lewis sa ilalim ng mesa, ibig sabihin ay umaalis si Alex Dixon para makitang mag-isa ang babae. "Nanay." Malungkot na sinabi ni Jane Lewis, "Nang umuwi si tatay, sinabi niya ang bagay na ito. Si Miss Chin ay kaibigan ng kaibigan ni Alex Dixon. Huwag mong subukang manghula." Sinabi rin ni Albert Lewis, "Ano ang iniisip mo buong araw? Dumating sa bahay natin ang Pavilion Master. Sa tingin mo ba ay espesyal siyang pumunta para humingi ng tawad sa amin? Natatakot kasi siyang masaktan si Miss Chin. Gumagawa siya ng mga bagay sa isang rotational na paraan." Natigilan sandali si Alex Dixon at sinabing, "Oo, tama ang sinabi ni tatay." Agad namang pananghinaan ng loob si Helena at nagmistulang melon ang mukha. She said snappily, "Akala ko may magandang kinabukasan ka at nagkaroon ka ng relasyon sa Treasure Pavilion. Hindi ko akalain na magpapakasaya ka pa rin sa kaluwalhatian ng ibang tao." Umiti si Alex Dixon at hinayaan siyang magalit sa kanya. Sa anumang kaso, wala siyang interes na magkaroon ng anumang kinalaman sa Treasure Pavilion, at hindi rin niya gustong magkaroon ng anumang kinalaman kay Chin Yue. Malungkot na sabi ni Albert Lewis, "I didn't expect Mark Lewis to have so many ulterior motives." Talagang nagreklamo muna siya at binuhusan ng maruming tubig ang kanyang manugang. "In the future, dapat tayong lumayo sa batang ito." Malamig na sabi ni Jane Lewis, "Hindi ba't lagi siyang ganito? Bakit natin siya lalayuan? Si Mark Lewis ang magiging tagapagmana ng Lewis Group in the future. Kailangan natin siyang sipsipin," sabi ni Helena at pinandilatan ng mata si Alex Dixon. "Kung hindi, kapag pinamahalaan niya ang Lewis Group in the future, hindi magiging madali ang buhay ng pamilya natin. Kung kailangan kong umasa sa pagsuso sa ganitong uri ng tao, mas gugustuhin kong umalis sa pamilya." Pagkatapos magsalita ni Jane Lewis, hinayla niya si Alex Dixon at sinabing, "Pumasok na tayo sa kwarto." Alam ni Alex Dixon na tinutulungan siya nito, kaso pinagagalitan siya ni Helena, kaya sinundan siya nito sa kwarto. Pagkapasok sa kwarto, isinara ni Jane Lewis ang pinto, saka tumalikod at sinabi sa kanya na may seryosong mukha, "Alex Dixon, kahit medyo sobra ang mga sinabi ni Mom, tama siya. Hindi mo kayang masaktan si Mark Lewis.
Mas mabuting layuan mo siya. Nag-isip sandali si Alex Dixon at tumango ng matapat. Nakuha ko. Sino siya para di ko kayang saktan? Kung hindi lang naririto ang asawa niya, matagal na niyang inubos ang Lewis family. Kinaumagahan, pumunta si Alex Dixon sa Antique Street para bumili ng ordinaryong jade pendant sa jade shop. Naghahanda siyang bumalik at tulungan ang kanyang asawa na punong-puno ng mahiwagang sandata para pakalmehan ang isip nito. Aalis na sana siya, may ilang itim na luxury cars ang lumipad at huminto sa di kalayuan. Bumaba si Chingang sa kotse at naglakad sa harap ni Alex Dixon. Umiti siya ng may paggalang at sinabing, "Mr. Dixon, sa wakas ay nahanap na rin kita." "Ano ito?" Mahinang sabi ni Alex Dixon. Pinunasan ni Chingang ang kanyang mga kamay at ngumiti. "Salamat sa patnubay ni Mr. Dixon noong nakaraan. Ang Chin family ay naging mas mahusay sa mga araw na ito. Kailangan kong pasalamatan ka sa iyong paggabay. Kung hindi, ang Chin family ay nasa malaking problema." Tumingin sa kanya si Alex Dixon at sinabing, "Natatakot ako na hindi magiging maayos ang sitwasyon ng Chin family, tama?" Nabulunan si Chingang at namula agad ang kanyang mukha. Siya liwest awkwardly at tuyo. "Mr. Dixon, you really have fiery eyes. Wala ka talagang mate at tago sa mga mata mo." Napangiti ng mahina si Alex Dixon at hindi umimik. Nang dumating si Chingang, nakita na niya ang Chingang ay napapalibutan ng isang patong ng mahinang aura na nakamamatay. Natatakot na siya kung bakit siya pumunta dito ay para hanapin si Alex Dixon para resolbahin ang bagay na ito. Oo nga, makapal ang mukha ni Chingang habang nanginginig na boses ang sinabi niya, "Mr. Dixon, nakikiusap ako sa iyo na iligtas mo muli ang aking Chin family. Ang dakilang kabaitang ito ay maaalala sa puso ng aking Chin family sa buong buhay ko." Namutla ang kanyang mukha at nakikita ang kanyang katawan para bang nasa sobrang takot. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at mahinang nagtanong, "Nabasag ba ang jade?" "Mr. Dixon, isa ka talagang magaling na master. Tama ka sa sitwasyon." Tumingin si Chingang sa kanya. Siya ay lubhang makajos at bumuntong hininga na may mapait na mukha. "Originally, sinunod ko ang utos mo at sinamba ko ang jade. Inutusan ko ang pamilya ko na maging vegetarian sa loob ng 7 araw at huwag makita ang madugong liwanag. Sinong mag-aakala na ang walang kwentang pamangkin kong si Chin Aodong? Tehim niyang gustong kumain ng kalapati, nilagang. Nakatanggap ang katulong ng isang mangkok ng dugo ng kalapati, ngunit hindi sinasadyang natapon nito sa jade. Nabasag ang jade sa oras na yon. Sinaway ko si Chin Aodong at pinarusahan siya, ngunit kagabi, nagkaroon ng bagyo. Isang kidlat ang tumama sa patio ng pamilya Chin at nasunog ang isang siglong gulang na puno ng asmandos sa looban. Hindi lang iyon, ang ancestral memorial tablet ng pamilya Chin na sinasamba sa Ancestral Hall ay nahulog sa lupa at nahati sa 2 bahagi. Ito ay tanda ng malaking panganib. Paulit-ulit na bumuntong hininga si Chingang. Tumingin siya kay Alex Dixon na may napakadiyos na ekspresyon, nagmamakaawa para sa tulong. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Sa mga tuntunin ng Feng Shui, ang pagtatanim ng mga puno ng asmandos sa looban ay ang mapalad na simbolo ni Fugi. Gayunpaman, ang pagbagsak ng mga puno ng asmandos ay nagpapakita ng pagkasira ng pamilya Qin. Ang pagbagsak ng ancestral tablets ay isang senyales na ang Qin family ay mamamatay. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabigat ang nakamamatay na aura na nilagyan ng jade. Napakaseryoso nito na lumampas sa kanyang tansya. Maaari talaga nitong iangat ang nakamamatay na aura sa langit sa tulong ng isang mangkok ng dugo ng kalapati. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at hindi umimik. Mabilis na tumibok ang puso ni Chingang. Nagmakaawa siya, bagaman ang aming pamilya Chin ay nasa negosyo, palagi kaming naging mabait sa mga tao. Wala kaming ginawang anumang bagay na labag sa natural na kaayusan. Nakikiusap ako kay Master Dixon na nagpapakita ng awa at iligtas ang pamilya Chin. Sinabi ni Alex Dixon, "Chingang, hindi sa ayaw kitang iligtas, ngunit ang mamamatay tao na aura sa Jade Cork ay masyadong mabigat. Ito ay dinala ni Chin Aodong sa loob ng maraming taon. Natakpan na ng nakamamatay na aura, ang patio ng pamilya Chin.
Ang mga ordinaryong simbolo ng anting-anting lamang ay hindi sapat para harapin ito. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang Qin family ay nakatagpo ng ganoong kapahamakan. Ito ay tunay na kapas-palad para sa ating pamilya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Qin Gang. Nanginginig ang boses niya. Nais niyang lumuhad siya at humingi ng tulong kay Alex Dixon. Abangan ang susunod na kabanata.